Sa television, chairman, denying all these allegations of bribery. At dininay nyo at your entire Comelec family backed you up, vouched for your integrity, supported you. Your fellow commissioners came out openly in support of your position. Pero ano ba ang sa tingin nyo, ano ba yung dahilan at kayo ay niyuyugyo at inaakusahan ng mga ito 49 foreign accounts in how many countries? In eight countries, 49 accounts. So maraming banko yun, 49 banks in 8 countries na di umano ay doon na nakadeposito yung halagang mga 1 billion piso equivalent, no? 17 million point something million dollars ang equivalent ay 1 billion. You denied all of this as baseless. Can you expound on this, Chairman? Una po, nagsimula ito sa isang press conference. At doon sa press conference na ginawa ng isang butihing kongresista, may mga binanggit siyang mga accounts, mga offshore accounts. So sinabi niya, isang opisyal ng Commission on Elections, ay merong 49 foreign bank accounts. So yun po nagsimula yun. Bago po nangyari yung press conference na yun, ang inyong pong lingkod ay nagkaroon na ng kopya ng white paper. At yung white paper na yun, nakadetalye yung mga 49 bank accounts, puno, at pagkatapos kung paano pinapadala ng pondo, at pagkatapos may mga properties po sa iba't ibang bansa, sa Singapore, Hong Kong, US, properties. Ang nakalagay pong pangalan doon sa white paper ay ako. Kaya po, yung mismo mag-press ko, hindi binanggit ang official ng Comelec, napaka-unfair. Binanggit ang pangalan ng institusyon, pero hindi binanggit ang pangalan ng official. Parang unfair po yun sa aking palagay. Bakit? Sapagkat mapagbibintangan ng lahat ng chairman and commissioners ng Comelec at mga directors ng Commission on Elections. So kaya po, nung immediately after ng press con, tayo po inatanong, sinabi ko kaagad sa mga kapatid natin sa media, sa pamamahayan, ako po yung pinapatungkulan doon. Huwag na po tayo magpaikot-ikot, hindi kung sinong mga miyembro ng komisyon. Ako po yun, sapagkat may kopya ako nung mismong white paper na yan. Ngayon po, ang problem ko lang po, yung pagkaka-accuse kasi atin po kasi, magagaman hindi binanggit sekretary ang pangalan, hindi po pinanumpaan. Ang ginawa po agad natin on the same day din na sinabi kong ako ang pinagbibintangan dyan, tayo po kaagad ay nag-issue ng isang affidavit of denial. Under oath po, affidavit po yan eh. Sinumpahang salaysay. Para pagka nagsisinungaling ako, pwede po akong balikan ng perjury. 6 years and 1 day ang gulong po nun. Ngayon po, maliban po nun, nag-issue po ako ng sworn waiver of all of these accounts. Ibig sabihin, kahit pa sa foreign accounts, waive ko. Tingnan ng ating NBI, tingnan ng ating Money Laundering Council. Sumulat po ako sa 2 ahensya na yan, na imbestigahan, alamin, sino ang may-ari ng account. Ako ba talaga, kung akin yan, pabuksan nyo. Baka meron naman pwedeng council-to-council approach, o kaya yung ating Interpol, pwede matanong kung talagang ako ay nagpunta doon at nagbukas ng mga ganyang klaseng accounts. Nagbigay po tayo dyan. Ang nakakalungkot po, siyempre lawyer po kayo, Sir Joey. Ang akusasyon, binato, marites. Misinformation. Tapos ang pag-deny ko, under oath. Paano naman po yung comparison doon? Under oath. Kaya nga po hanggang ngayong araw na to, ako po yung nangungulit. Sabi po naman panumpaan din. Sumunod pong araw, o sumunod na linggo, bigla naman pong pumunta ang isang kongresista sa amin sa Comelec. Nagpapareceive ng isa daw po na parcel na nanggaling daw po sa Bahamas. Sa Papasensya, di ba po kasi ako nakakarating doon? Sa Bahamas. So sa Bahamas, pero nung tinitinan po namin yung tracer, yung number, kasi pwede po makita sa Google pagkaling sa Pilipinas yun, mapunta sa Bahamas. Mula sa Bahamas, pinadala muli sa Pilipinas. Pinadala po July 1, doon sa Bahamas, papunta sa Pilipinas. June 30 po, may copy na ako ng white paper. O ibig sabihin, available na po sa Pilipinas, bago pa yung allegedly, pinadala doon sa Bahamas. At trace na rin namin yung mga pangalan ng tao. At ang pinaka-importante dito, kaya ako natuwa, yung pinag-receive po sa atin, yung po yung eksaktong hawak ko na white paper. At the same time,
Nag-distan ko kompleto, yung palang hawak ko at yung binabanggit sa press con, talaga po palang kulang. Hindi nagsama, Secretary sa Joey, ng local bank accounts. Ito pong pinadala at allegedly pinareceive sa kanyang bahay, kaya binibigay niya sa akin, ay may kasamang 6 local banks. Anong ibig sabihin? Siyempre nung una nga naman, pag foreign, paano mag-verify? Sino makakapag-verify sa atin? Eh di hanging issue. Eh ngayon, nagsama ng local accounts. Kaya ako natuwa. Sabi ko, pagkakataon ko to. Ang kauna-unahang bangko na nakalagay doon, Land Bank of the Philippines, Intramuros. Nasa baba lang po namin eh. Kaya kaagad po akong pumunta, kaya kaagad kami nagpapunta dyan. Humingi ng, sa tingin pa lang ng bangko, napatawa sila, napailing. Sa number pa lang po, alam namin hindi yan sa amin. So, fake ang account. Kumuha po tayo ng certification doon pa sa mga ibang bangko. Lahat po ng bangko nagsabi, walang ganyang account, walang ganyang pangalan, fake ang mga accounts na yan. At least po, yung mga local banks, malamang lamang, false in one, false in all. Hindi lahat ng naandun ngayon. Paano po ako magkakaroon ng ari-arian sa mga bansa niyan? Eh, dadalawa lang po ang aking visa, ang aking, ano tawag na? Ako, dadalawa lang ang aking visa sa dalawang bansa. Japan, ako yung umalis noong 2 weeks ago, at Korea, nung kami dumalaw po doon. Wala pa akong visa sa Amerika. Hindi pa po ako nakakapunta, nakakahiyamang akin. Ulit-ulit ko siya nakakahiyamang sabihin. Wala po akong visa, hindi pa po. Makakapagbukas ka ba ng account sa US? Nang hindi ka pupunta doon? Makakapagbili ka ba ng property sa US? San Francisco pa yung nilagay ng property. Nang hindi ka ba lang hindi nga ako makakapunta doon dahil wala po akong visa. So, yung mga gawa-gawa, kunyari may account, pag tinignan mo yung account, sa tingin mo pala mali. Kasi ang account halimbawa ng isang bangko, 8 lang dapat ang number. Ito, 14. So doon pa lang, gagawa na rin lang ng istorya. Hindi pa kinumpleto at pinerfect man lang, nag-research man lang po sana. Sa akin ni-research din ako kung ako'y nag-aalis ng bansa, kahit nung naging chairman ako, sapagkat ayaw ko nga ako mag-aalis, kahit sa napakadaming trabaho. So, yun po yung kabuuan. Ngayon, dahil po sa peke yung mga dokumentong yan, na naandun, tapos pare-parehas pa po ang font. Alam mo, binago lang yung mismong account number, iisa ang gumawa, iisa ang printer, iisa yung computer na ginamit. Eh, sabi ko, falsification po yan of private document eh, under Article 171 of the Revised Penal Code. So, actionable po yun. Yung po ang tanong, kung magpapala ko ng kaso, edi hintayin na lang po na sambayaran sa mga susunod na araw.